Darito po ang aking isang tanong. Ayon po sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, sobra-sobra ang naging yaman na ngayon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pag ikaw ay pinalad na maging pangalawang Pangulo, anong gagawin mo para maging ikaw, after 6 years, hindi makikita ng publiko na nagpayaman ka sa pwesto, pati yung Pangulo mo? Igan, yan ang dahilan na kung bakit tumatakbo si Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas bilang Pangulo at pangalawang Pangulo para masugpo itong korupsyon na siyang sanhi ng kagutuman ng kahirapan sa bansa natin ngayon. Nakita natin na Senador Mar Rojas, magmula nung siya ay nagsimula sa public service hanggang sa ngayon, ni minsan hindi dinapuan ang aking pangalan ng kahit anong anomalya. Malinis, matapat, matuwid. At bilang isang konkretong hakbang, sakaling pala rin tayo, ang isang imumungkahi ko sa kay Pangulong Noynoy Aquino, pag naging Pangulo na siya, ay ang waiver on bank secrecy. Yan ang isa sa pinakaunang hakbang na isasagawa ko personal. Kasi pwede naman na personal kong gawin yon at imumungkahi ko yon na sa lahat na gustong manungkulan sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino na lahat ay magwe-waive ng bank secrecy para transparent at malalaman ng taong bayan ang taas-baba ng halaga ng bank accounts nitong mga opisyal na ito. Mar, paano mo ipapatupad ang genuine agrarian reform sa iyong mga land holdings ng pamilya at pati na rin kay running mate mo, kay Noynoy, sa kanyang Hacienda Luisita? Senadora, unang-una, 100% compliant po kami sa agrarian reform law. Yan ang sa aking pamilya. At alam ko rin na ang pamilya ni Senador Noynoy Aquino ay compliant din po. Sumunod po sila sa batas. May mga nagrereklamo na hindi ito ang tamang pamamaraan. Pero yan po ay nasa sa korte at yan po ay pagpapasyahan ng West sa kaso ng Hacienda Luisita. Ang mahalaga po rito ay magmula nung nagsimula sa panunungkulan si Pangulong Cory Aquino hanggang sa ngayon, Senador Noynoy Aquino, malinis, walang bahid ang kanilang pangalan, magtapat ang kanilang panunungkulan. Ganon din po si Senador Mar Rojas. Senator Mar Rojas, narito po ang aking isang tanong. Sa ilalim ng mga administrasyong Estrada at Arroyo, lumago nga ang ekonomiya. Ngunit, hindi po ito naramdaman ng mga mahihirap. Tumaas pa nga ang antas ng kahirapan at dumami ang bilang nila. Hindi kagaya nung panahon ni Cory at saka ni FBR. Kayo po ay naging bahagi ng itong dalawang administrasyon na ito for a while, so you have an insider's view na kung ano ang mali nangyari. So, sa ilalim ng administrasyon Aquino Rojas, ano po ang hakbang specific na magagawa ninyo upang maasigura, to assure that hindi lang mabilis ang paglalago ng ekonomiya, kundi hindi rin dehado ang mga mahihirap, that they will get up and that the Philippines will achieve Millennium Development Goals by 2015. Salamat, Maring Winnie. Sa ilalim ng administrasyon Aquino Rojas, makakaasa po na hindi lamang istatistika ang maganda, pero ang kabuhayan ng bawat mamamayang Pilipino ang siyang uunlad. Una, papakainin natin ang ating sarili. Ito na rin ang programa ni Senador Noynoy at Senador Mar para sa agricultural sector at sa rural sector. Pag pinakain natin ang ating sarili, ang ating pera iikot dito sa loob ng ating bansa at hindi na natin gagamitin pambayad ng bigas na inaangkat natin mula sa Thailand at sa Vietnam. Pangalawa, bibigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng maayos, mahusay na edukasyon. Ito lang ang kanilang gagamiting tulay para sa kanilang paghahanap buhay sa darating na mga panahon. Pangatlo, lilikha tayo ng mas dagdag na trabaho rito sa pamamagitan ng kapital na magiging available sa ating micro, small, and medium enterprises na siyang lilikha nitong mga trabaho na ito sakaling palaguin nila at palakihin nila yung kanilang pagnenegosyo. Pang-apat, yung turismo. Ito ang pinakamabilis na paraan para lumikha ng trabaho dito sa ating bansa. 100% value added yan dito. Ibig sabihin, ang bawat dolyar na dinadala dito, binabaon dito ng bawat turista, yung buong dolyar na yan maiiwan dito at kakalat sa loob ng ating ekonomiya.
At panglima, sugpuin natin ang graft and corruption. Ito talaga ang nagnanakaw ng magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Itong pangungurakot, itong tiwaling pamamahala, yan ang dahilan kung bakit ang serbisyo at itong mga bagay na ito ay hindi nangyayari sa ating bansa. Para kay Ginoong Mar Rojas, ito ang aking isang tanong. Kung hindi po kayo nahabol bilang Vice Presidente, sino po sa palagay nyo sa ibang Vice Presidentiables ang karapat-dapat na maging Vice President ng Republika ng Pilipinas at bakit? Sa madaling salita, kung hindi po kayo hahabol bilang Vice President, sino po ang iboboto ninyo sa ibang Vice Presidentiables? Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang mahal na Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. At kung sakali hindi niya plano para sa akin na ako ang magiging Vice Presidente ng ating bansa, siya at ang taong bayan na rin po ang magdidesisyon kung sino nga po yun. Pero para sa akin, wala ho akong intensyon. Tumatakbo ho ako para maisakatuparan ang aking mga pangarap para sa ating lahat. Na maibangon natin ang ating bansa mula sa kahirapan, na mamuhay tayo ng marangal dahil hindi na po tayo kinakailangan na isang bansa pa para lamang magkaroon ng hanap buhay. Dito po sa ating sariling bansa. Senador Rojas, narito po ang aking isang tanong. Bakit tumatakbo kayo sa pagka-Vice Presidente? Bakit hindi sa pagka-Presidente? Alam niyo naman, Mike, na una kong hinangad na tumakbo sa pagkapangulo para magdala ng pagbabago dito. Subalit nakita ko na si Senador Noynoy ang siyang mas mabuti at mas mabilis na makapagparating ng pagbabago rito. Kaya nagparaya ako at sinuportahan ko si Senador Noynoy Aquino na siyang hinahangaan ko at karapat-dapat na maging pangulo sa ating bansa. Salamat po, Senador.